Mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Mga tugang aldaw na Martes ngunyan, Agosto 4. May pon sa inyo magiging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Kasabay si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tayo. Headlines, mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Bishop Joel Bailo nagpasalamat sa lokal na gobyerno kang Legazpi sa pagbilog kan exhibit na pagsalingoy 75 taon ng biyaya pagantabay asin misyon sa Museo de Legazpi pon sa Agosto 14. Bagong turnover na Motorist Assistance Center sa Barangay Agos, Pulangi, Albay. 24 oras na mamanduhan kan kapulisan. Sigon kay Pulangi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Mientras tanto, mga benchmark na mga solid waste management practices sa manilain na iba-ibang LGU sa ipighiras ni Daraga Mendro Edwin Ribangcos. General schedule para sa Fiesta Salvacion 2026. Kasabay kan selebrasyon kan 250 years of devotion. Kay Our Lady of Salvacion, ipinaluwas na kan Diocesan Shrine of Our Lady of Salvacion sa Horoan, Tiwi, Albay. OVP ginastos ang 125 milyon na confidential funds nin unsing aldaw. Pero daipig detalye kung sa'y napaduman sigon sa COA auditor. Defense Council sinimbagan pahayag kan dating COA auditor may kinaaraman sa confidential funds ni VP Duterte. PNP planong ipagbawal ang bayolenteng pelikula, TV shows versus krimen kan mga jóvenes. NBI pigi-imbestigaran na kung may iba pang nabiktimang government official sa likod kan sex scandal plot versus Executive Secretary Recto. Sa ibang nasyon, US military handa sa level na dai pa nahiling pon kan World War II sigon kay War Secretary Pete Hegseth. Baretang sports, Pinay Muay Thai fighter Islay Bumagaw nakakuan in one championship contract. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta. Salamatan po ni Bishop Bong Bailon ang lokal na gobyerno kang Legazpi City sa pamayo kay ni sa pagbilog kan exhibit sa pagsalingoy 75 taon ng biyaya, pagantabay at misyon na magbubuka sa Museo de Legazpi pon Agosto 14 bilang parte kan selebrasyon kan ika-75 anibersaryo kan Diocese of Legazpi. Sigon sa obispo, dakulang bagay na may pahiling sa publiko ang kasaysayan kan Diocese tangani na mas masabutan ang importansya kan selebrasyon kan Diamond Jubilee. Inaagad ko po ang sa inyong pagsuporta. As ininibitaran ko kamo, August 14, 3 o'clock in the afternoon, garo po ito ang launch. Hindi ko na sigurado. Sorry, monitor tayo lang po sa Facebook page and ko yan. Launching. As in, of course, sa October 28, kan sa pagselebrar ni Cardinal Tagle, kan sa iyang kanisa ta bilang so pinaka second highlight kan sa itong Diamond Jubilee. October 28 po yan. Si Cardinal Tagle and main celebrant, 9 o'clock in the morning. Ang tingog ni Bishop Joel Bailon. Mientras tanto, sigon man kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sarong dakulang ondra para sa syudad na maging parte kan makasaysayan na selebrasyon kan Diocese of Legazpi kung kaya bilog ang suportang pigtaw kan lokal na gobyerno sa nasabing programa. Pinag-inganyar man kang LGU Legazpi asin kan diocese ang publiko na bisitaw ng mga exhibit kung saan ibibida ang kasaysayan, pagtubod asin misyon kan diocese. Dapat masabutan man sa mga katihan asin ini magiging parte na kultura kang sa tuyang syudad ng Legazpi. And that is why they consider nagduwag-duwag isip kang in-offer sa kuya Sir na sabi ko, we need to help. Dahil hindi na masabutan ang kultura ng Legazpi, kundi hindi na masabutan ang kultura kang reliyon digdi, lalo-lalo na ang katedral kang Albay. Ang kabus na tinapang, digdi sa tuyang mga konstituentes sa paagi kang kalabitan na maabot, asin sa mga taong na naipo, sa mga taong na wara sa landas yaw o felisida para mag-antabay.
Tingog ni Mayor Hisham Ismail. Mientras tanto, sinabi man ni Human Resource Management Office Head Darlito Perez Jr. na kumpesto ang exhibit in 14 panels na nagpapahiling kan pagbilog asin pag-uswag kan diocese kan Legazpi. Paglakaw kay ni sa Jubilee Year, importanteng mga pangyari pamana kan mga naging obispo, mga sagradong kagamitan, religious artifacts asin iba pang parte kan istorya asin misyon kan simbahan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Siniguro ni Pulangi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na 24/7 may pulis na nakabantay sa bagong turnover na Motorist Assistance Center o MAC sa Barangay Agos, Pulangi, Albay. Sa entrevista kan DCGB News, pinag-unambitan ni Azotea na bako sa na ini MAC, kundi border control point naman dahil lanta 700 metros sana ang distansya kan pasilidad sa boundary kan Camarines Sur. Sinabi man niya na bako sa na ini para sa personahis kan kapulisan, kundi bukas ang edipisyo para sa gabos ng mga albayano asin motorista na mag-aagi sa lugar. Ako lang naman po ito yung mga albayano, gabos pong mga motorista, pwede po magpahingalo, welcome po dito. Kapapagal na gusto magpahingalo, pwede po sa medyo dakula po sa tuyang lugar. Usually po baga, dahil sa kalbaan kang biyahe, ang iba napipirot, sa kaypon mo na mag-idlip, pwede po digdi. Habang nagpapalipas si oran, pwede po digdi. Gusto po magkarigos, pwede po mag-CR or magkapi-kapi. Welcome na welcome po digdi. Ang tingog ni Pulangi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Mientras tanto, sa pakikipaghuron man kan DCGB News kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Sinabi kay ini na sa ikapito ini sa fully operational na MAC kung sa ina sa 80 pa ang nasa padagos na proseso kan dokumentasyon. Naglalaom si Miranda na bago matapos ang taon, mabugtakan ang gabos na main road kan rehiyon Bicol bilang asistensya man sa mga motorista asin komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mga tugang pighiras po ni Daraga Municipal Environment and Natural Resources Office Mendro Head Edwin Ribangcos sa DCGB News ang sa indang mga na-benchmark na mga solid waste management practices kan man iba-ibang lokal na gobyerno sa nasyon. Inot na sa iyang pigbisita ang Taytay Rizal sa indang nahiling ang sarong teknolohiya sa solid waste management classification machine. Pagigibo digdi ang thermal decomposition kung sa pigpapainit ang makina nin sagkod 1,000 sagkod 1,300 na degree Celsius na temperatura pigakaagman ang mga basura kung saan nagagasify ang mga ini asin dagos nang nadidecompose. Alagad sa indang paghapot-hapot dahil pasigurado kung ligtas ini sa komunidad asin kung dahil ini nagbalgar sa Clean Air Act. Kay bahan man digdi ang pasilidad sa Purak, Pampanga kung saan piglaog ang mga basura sa sarong pasilidad. Pig-shred ang mga plastic kung saan pigukuha ang haralangkaw na calorific value. Matapos ining ma-shred, pigpapatos ang mga ini asin pigpapabakal sa Partner Cement Factory kung saan pigagamit nin panggatong. Mientras na organic matter man ang pinagsaserarom sa composting kung saan pigigibong biogas asin iba pa. Kaya ko nambita ni Ribangcos na medyo may kamahalan ang kada ekipahe kung kaya pigpangapudan niya sa mga haralangkaw na opisyal lalo na ang regional level na makapag-procure kan fasilidad o ekipahe. Ang magayong digdi, mawawara talaga na ang landfill. Tadit na sanang mapapaduman sa landfill. Kaya sa hiling ko, magayon ini na ini ang laugon kang mga actually kung regional na siguro mag-invest, ta medyo makantidat man ining mga machine. Ang sarong shredder, sabi kaya itong operator naman 15 million da ito sarok lang na shredder. Sabi dahil may ang kaya, baka pwedeng magkararuan. Tingog ni Mendro Head Edwin Ribangcos sa Daraga Albay.
Ipinaluwas na kan Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation sa Horoan, Tiwi, Albay ang opisyal na general schedule para sa Fiesta Salvation 2026. Kasabay kan selebrasyon kan 250 years of devotion kay Our Lady of Salvation, 50th anniversary kan sa iyang canonical coronation, as in 50th anniversary kan shrine's elevation bilang diocesan shrine. Ini may temang Hearts Aflame Like Mary, Graced, Form, and Sent on Mission. Base sa anunsyo, Agosto 6 sagud 14, iyo ang solemn novenary masses, alas 9 nin aga ang vicariate masses, mantang alas 5 nin hapon ang devotional mass and novena procession. Sa Agosto 14, iyo ang Procession of Light and Salvation. Agosto 15, ang Diocesan Feast kan Our Lady of Salvation. Alas 4 nin aga ang misa sa Daliwawa. Alas 5:30 nin aga ang Aurora sa Dagat o Maritime Procession. Alas 8 nin aga ang Welcome Rites. Alas 9 nin aga ang Pontifical Concelebrated Mass. Sa pangingenot ni Obispo Bong Bailon, mantang Pilgrim Masses alas 5 nin aga, alas 7 nin aga, alas 11 nin aga, alauna nin hapon, alas 3 nin hapon, alas 5 nin hapon, asin alas 7 nin pagkabanggi. Kinaagahan iyo ang segunda dia. Nasusundan nin mga banal na misa. Sinabi kan Diocesan Shrine na magpapadagos ang regular, as in pilgrim masses, sa pilgrimage season sa good Oktubre 3 ngunya na taon. Oordinahan bilang mga padi ngunyan aldaw sinda Reverendo Jonel Ramoso, Argamosa, asin Reverendo Matt Jason Naag Latore, asin bilang mga diakono sinda Seminarian John Roger Rodriguez Avila, Seminarian Leonardo Avila Canuel, asin Seminarian Ray Bundok Madrigalejos. Kasabay kan celebration kan Feast of St. John Mary Vianney, an ordination mass gigibuhon alas 8 nin aga sa Cathedral kan St. Gregory the Great Legazpi sa panginginot ni Obispo Bong Bailon, kasabay kan mga kapadian kan diocese kan Legazpi. Katakod kay ni hinagad ni Obispo Bailon sa gabos na ipangadji ang mga ordinahan asin pagresibi kan Sacrament of Holy Orders. Nagalao man ang obispo na mas takulpaan maglaog sa bokasyon kan pagpadi sa diocese kan Legazpi sa masunod na mga panahon. Nagkapirang pangenot na tinampuan para mientras na isasarado sa Ginubatan Albay bilang parte kan pagpapautob kan traffic management para sa mga aktibidades kan Ginubatan Longganisa Festival 2026. Sa ipinaluwas na orden ni Ginubatan Mayor Gemma Ann Onhoco, sakop kan road closures ang Rizal Street hali sa junction kan San Francisco, sa Good Junction Ilawod kaibahan ang interseksyon kaini sa General Ola Road sa Barangay Iraya asin Ceballos Street sa Barangay Ilawod. Sa Agosto 9, alas 3 nin maaga, sarado ang nasabing mga tinampo dahilan kan Ginubatan Marathon. Alas 10 o Agosto 10, alas 2 nin pagkahapon dahilan kan Community Boodle Fight. Agosto 11, alas 12 nin pagkaudto dahilan kan Street Dance Competition. Agosto 13, alas 5 nin maaga, darakan Longganisa Festival Civic Parade. Asin sa Agosto 14, alas 4 nin hapon dahilan kan gigibuhan na Holy Procession. Sa ipinaluwas na Executive Order No. 31, Series of 2006, sinabi kan alkalde na pwedeng ipautob ang road closures. Saro sa 2 oras bago magpuon ang kada aktibidad. Tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko asin matanos na dalagan kan mga programa. Pinag-abisuhan man ang mga motorista, asin commuters na planuhon an sa indang mga biyahe, asin magamit nin mga alternatibong ruta. Tanganing maibitaran ang inkonbensya. Mga tugang sakop daw kan PhilHealth ang helang na diabetes sa pagikan libreng konsulta, check sagkod sa 20,000 pesos ang kantidad kan maintenance na bulong kada taon sa rarom kan gamot yaka program asin mga bayad sa ospital para sa komplikasyon. Sa entrevista kan DCGB News kay PhilHealth Bicol Information Officer Ray Victor Mangampo, sayang sinabi na saro sa mga prime concern kan PhilHealth ang nagdadakol na Pinoy na may diabetes kaya ipinahiwas kaya ang insurance coverage sa
mga pasyenteng diabetiko. Sirarom kan yakap program nasa pwedeng aprobitsaran ang libreng bulong sa nasabing kantidad sa sarong taon para sa mas may helang na diabetes. Katakod kini, nagabiso ang opisyal na magparehistro sa yakap ang mga accredited na health facility asin atamanon nin marhay ang salud para makalikay sa helang na diabetes. Habang maaga pa, unang-una po, pababain po natin ang ating blood sugar. So, hindi po ibig sabihin na hindi na maaaring kumain ng sugar. So, kinakailangan lamang po na ang taong may diabetes ang kumain ng balanced diet. So, kasama dito ang sugar. So, tamang level lang po ng sugar. Then, magkaroon po ng regular exercise. So, iwasan ng paninigarilyo. So, pananrilihing normal ang timbang at blood pressure. Then, para naman po, itong pinaka-importante, magpa-register po tayo sa PhilHealth Yakap para ma-check din natin palagi ang ating health. Para maka-avail tayo ng mga serbisyo at gamot para sa ating diabetes. Pig-inganyar kan lokal na gobyerno kan Legazpi City asin kan diocese o diocese kan Legazpi. Ang publiko na bisitahon ang Museo de Legazpi. Magpuon Agosto 14 para sa pagbubukas kan exhibit na may temang pagsalingoy. 75 taon ng biyaya, pag-antabay at misyon. Ini parte kan selebrasyon kan Diamond Jubilee kan diocese kan Legazpi. Sa press conference, sinabi ni Obispo Bong Bailon na dakulang bagay ang pagsuporta kan lokal na gobyerno sa selebrasyon sa pagsasabing importante ang mapahiling asin maipasabot sa publiko ang kasaysayan kan Diocese of Legazpi. Sinabi naman ni Legazpi Mayor Hisham Ismail na dakulang onra ini para sa syudad na maging parte kan makasaysayang selebrasyon kan diocese, kaya naman bilog ang suporta na ipigtao kan lokal na gobyerno sa nasabing programa. Bukas ang exhibit para sa gabos, kasabay ang mga estudyante, turista asin iba pa. Mga tugang oras Pilipinas sa DCGB Bareta alas 7. 19 minutos makalihisan alas 7. Bareta sa Lado Nacional. Makalipas lang kan mga patalastas. Pinakabago ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno
na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! DZGB Barreta alas 7. Oras, mga tugang sa bilog na Pilipinas. Alas 7:23 nin aga. Ini po ang GB New o DCGB Barreta alas 7 para kung sa mga nag-antabay sa DCGB. Kinumpirmar po kan sarong State Auditor kan Commission on Audit o COA na ginastos kan opisina ni Vice Presidente Sara Duterte ang 125 milyon na confidential funds kini sa laog sa nanin 11 aldaw kan Disyembre 2022. Alaga nagpalyar ining magsumiter ng detalyadong report managot sa confidential activities kung saan ginastos sa nasabing fondo. Sinabi kan COA Auditor na si Roderick Wamil sa Senate Impeachment Court na nagpalyar ang physical as in financial plan as in accomplishment report na pigsumiter kan OVP na ibiklad ang mga confidential activities na pinunduhan kan cash advance. Base sa mga dokumentong pigsumiter kan OVP sa COA, sinabi ni Wamil na ang 125 milyon na confidential funds yung ginastos kan Disyembre 21 sagkod 31, 2022 o sa laog nin 11 dias nariparo ninda na pig-enumerate kan OVP ang mga specific confidential activities na sa indang ginibo. Sigon kay Wamil, paagi ini para maaraman ninda kun expenses kan OVP kaibahan sa mga allowable expenses na nakapalaman sa Joint Circular kan 2015-01. Pero kung nambitan man ni Wamil na nagkapira sa mga dokumentong pigsumiter kan OVP para sa liquidation kan confidential funds kan 2022 na may petsang 2023 matapos ang evaluation kan mga dokumentos dahil nahiling niyang bako compliant ang mga dokumentos sa requisitos kan Joint Circular 2015-01 na nag-draft siya nin Audit Observation Memorandum. Sinimbag ni Defense Counsel Attorney Michael Powa ang pahayag ni dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte sana na Vice Presidente ang may confidential funds. Sinabi ni Powa, sinabi sana kan testigo ang sakop kan sa iyang panahon kan siya magtrabaho bilang auditor kan taong 2014 sagkod taong 2024. Sinabi niyang pwede naman na i-fact check ang mga dating Vice Presidente na may confidential funds apwera kay VP Sara. Naunang bita ni Wamil na poon kan magtukaw siya kan taong 2014 warang naging confidential funds ang mga dating Vice President na sina Jejo Marbinay asin Leni Robredo. Sige, investigaran man kang National Bureau of Investigation o NBI kung may iba pang nabiktima o target kan opisyal kan gobyerno ang grupong nasa likod kan nabulgar na honey trap as in sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sigon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipapadara na kan Bureau ang subpena kina Batangas 1st District Representative Leandro Liviste as in dating Congressman Jing Paras na pig-imbelto sa isyo. In kaso no show sa Webes, mahiro ang NBI nin susog
makakalap nindang mga ebidensya, pero kung in kaso da ini maghampang magapadago sa ng NBI sa pagkalap nin mga ebidensya, pero piglinaw ni matibag na dais ninda pigdeklarar na totoo ang aligasyon sa duwa dahil maagi pa ini sa due process. Mantang kun maaraman kang NBI nag-imbelto sana ang nadakop na talent manager asin kinuntratang 4 na babaeng talent, tatabangan pa kan ahensya sin Dalivista sin Paras na panimbagon ang mga ini. Magigirumduman na sinabi kan talent manager na kinahuron siya ni Paras para inganya ron ang 4 na babae na sabihon na pinirit sina ni Recto na gumamit ng illegal na droga asin makipagdurog sa iya katrokes kan 1 million pesos. Asin si Libeste ang financer kay ni na tulos man na pinahimutikan kan ambos lados. Pigrekomendar kan Philippine National Police o PNP ang pagban sa mga pelikula asin TV show na may laog na bayolensya bilang parte kan mga lakdang para mabawasan ang naglalala na kaso nin krimen na kinaiimbweltohan kan mga hobenes. Sinabi niyang dakula man ang impluwensya kan arong, komunidad, social media asin mga nahihiling sa telebisyon asin pelikula sa pagmolde sa ugali kan mga aki. Kasunod ini kan makaturotresting insidente sa Las Piñas National High School kung sa insarong 14 anyos na estudyante ang pigsasabing nakagadan kan sa iyang 13 anyos na kaklase matapos ining saksakon. Base sa inisyal na report, nagbuon ang iwal kan duwa dahil sana sa nawawarang 10 pesos. Tinaawanin doon ni Nartates na maging ansaradit na iwal entry kan mga aki. Pwedeng magresulta sa bayolensya kung da itulos tataawanin tamang paggiya. Sinabi kan General na mahalagang maturuan ang mga hobenes ning tamang pagpapahalaga asin pagresolba kanda pagkakasanabutan. Oras po sa Pilipinas. 28 minutos, makalihisan na alas 7. Bareta sa ibang nasyon, sports asin kamugtakan kang panahon. Masunod, makalipas lang kayo. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. DZGB Bareta alas 7. Baretang ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, ipinahayag ni War Secretary Pete Hegseth naman tinidong nakahanda ang sa militar kang Estados Unidos sa level na daipa na hiling pun pakan Guerra Mundial 2. Ang pahayag kasunod kang desisyon ni Presidente Donald Trump na ipag-Oktaba ang nakatalaan na pag-atake sa Iran na sigon sa iya magiging pinakadakulang opensiba
na pag-atake sa Iran. Asin pinakadakulang opensiba pon kan World War II. Abisar kan pagkaatraso kan operasyon, siniguro kan secretary naman tinidong alerto asin handaan tropa para sa anuman na aksyon. Pero kung ambitan, nakahandaan kan nagpapahiling na matibay na posisyon kan military kan Amerika sa tahaw kan tensyon sa Medio Oriente. Mantang nagapadagos, ang hururon may kinaraman sa posibleng kasunduan sa Tehran. Tinawanin doon kan administrasyon na warang pigtalaan na deadline para sa Iran. Siring man mantinidong bukas ang posibilidad na tulos na aksyonan ang kinakaipuhan na magpahiling kan padagos na presyon sa rehiyon asin kan kahandaan kang Estados Unidos na depensaan sa indang nasyon na upang nasyon na interes. Baretang Sports, mga tugang sa DCGB, Bareta alas 7. Saro na naman na Pinay an sa katauhan ni Islay Erica Bumugaw kan Baguio City ang nagpahiling kan tibay sa ibabaw nin ring ng Ganas Islay sa paagi kan knockout kan Klimpaka Por Thaisong sa Bangkok. Sa primerong round, nadipisilan siya sa harayuan na sipa kan kalaban. Alagad nakabawi sa kaduang round gamit ang mapanas na siko. Pagabot kan ikatulong round, pinalayog niyan sarong makusog na tuong suntok na tulos na nagpabagsak sa Thai fighter. Napundo ang kawat matapos ang third round na 13 segundos kan round asin pigdeklara siyang gana. Ang trayumpo nagtaw sa iyanin $100,000 na kontrata asin kadagdagan na performance bonus. Sa pangganang ini, mantinidong malinig ang record ni Bumugaw na 5-0 asin mas lalo siyang namidbidan sa pangkinaban na entablado kan Muay Thai. Mientras tanto, nagpadagos man ang laban sa Open Basketball category kan Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Albay Astrodome, Kasabangi. Winaswasan man kan Pulangi Red Hunters ang Rapo-Rapo layag sa score na 132-84. Sa Game 2, naging matindang laban kan Bakakay Karagumoy Waivers asin 1 kamalig tampok ang pinakamakusog na team ng mga official imports na sinda Terence Romeo na dating Gilas Pilipinas asin PBA player asin Michael Mabulak na dating PBA asin MPBL player sa lado kan Bakakay mantang sa kamalig tampok man ang powerhouse imports na sinda Paul Sanga asin dating PBA asin MPBL asin si Jacob Galicia na dating MPBL asin NBL Pilipinas. Dukot ang laban sa first as in second quarter pero paglaog kan third quarter uminarangkada ang Bakakay Karagumoy Waivers asin din natin awanin chance sa anwan kamalig na makalamang sagod sa fourth quarter na nagtapos sa score na 122-96. Naging player of the game si Terence Romeo na nagkamada ng 40 puntos, 7 rebounds, 9 na assist, sarong steal asin pagkawat nin 40 minutos. Sa kasabay mga tugang si Alexis Revivar sa Kamugtakan Kampanahon. Para po sa tuyang weather forecast kunyang petsa 4 ng Agosto aldaw pang Martes. Ang Bicol region ay apektado man giraray ng mga localized thunderstorms. Kaya asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat pagdaguldol ang mamamatian sa kabikulan hunya na aldaw. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 27 to 32 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, itong ang tigbabantayan tang si Bagyong Luis ay saro na lamang na low pressure area na huling nailing sa may vicinity ng Bagao, Cagayan. Maliban dito, sa low pressure area na ito ay may nailing pakitang saro na LPA
na nasa coastal waters naman ng Balaon, La Union. At maliban dito, igwa rin kitang tigmo-monitor no, sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Dolphin, harayo ito na nasa distansyang 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So daitaman tige expect na itong bagyo na sa luwas ng ating PAR ay makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So tigmo-monitor natin ito na ito ay nasa ating monitoring domains. Bali yun po niya na aldaw, i-expecta ang generally fair weather at sa mga masunod na aldaw. Bali yun po sa tuyang forecast hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ririro. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyeran, Sharami Leron, na si Nicole Ann Gloriani. Sa pangaran po kan sa kuyang partner sa DCGB Bareta Alas 7, Jasmine Balolo. Ako po si Henry M. Anhapot, masunod na. Magalipas lang kan mga patas. Yan ang DCGB